Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, ngayon po ay araw ng Martes, November 25, 2025. Bata, ito mga kababayan, mainit-init pa. Inilabas na ni Saldico yung kanyang pangalawang parte ng kanyang script. Ito mga kababayan, ikalawang bahagi ng kanyang pagpapaliwanag sa totoong nangyari kung bakit siya naniniwala. Ako na ang utos tungkol sa gulo naman ito. So, bakit siya naniwala na na ang utos mismo ay galing kay Pangulong Bongbong Marcos, ito pong 100 billion insertions. Gulo mo naman, Saldi ko. Sino ba naman nagsulat ng caption? Mali-mali. Yan po ang sabi niya. Narito na ang ikalawang bahagi ng kanyang pagpapaliwanag sa totoong nangyari at kung bakit daw siya naniniwala na ang talagang nag-utos ng 100 billion insertion ay si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan. Malalaman nyo din na hindi lang si PBBM ang may utos ng insertion habang nasa BICAM pa ang national budget. So dati sabi niya si PBBM lang. Ngayon meron na naman siyang isasama na nag-utos ng insertion doon po sa BICAM. Diyan po sa national budget. Pero bago natin pakinggan, dito po tayo sa Facebook ni Saldico. At eto. Meron po siyang inilabas na listahan ng mga insertions ni Congressman Sandro Marcos noong 2024. So ito na, inuungkat niya, pati si Sandro Marcos dinamay na ni Saldico. Eto mga kababayan yung mga listahan. Ayan po. Ang nag-insert daw niyan ay si Sandro Marcos. Ayan mga kababayan, nakikita nyo sa screen. Ayan po yung listahan. Alright, so mahaba ito. Mahaba itong listahan na ito. Ayan. So, ayan po, dami 22. So hindi na natin isa-isahin yan. Basta ang sabi niya, yung listahan daw po ng mga insertion si Kong Sandro Marcos noong 2024 ay ito. Inilabas na ni Saldico. At ito naman yung part 2, ito po sa panonorin natin ay narito naman ang listahan ng insertion si Kong Sandro Marcos noong 2023. Okay, so 2023, itong isa 2024. So ngayon binabanata na niya itong si Sandro Marcos. Ayan mga kababayan yung mga listahan. Ay meron pang nagsasabi dito, go Zaldi! Go Zaldi! Galingan mo! Bilib na bilib talaga rito yung mga dididis no? Ito mga kababayan, bago natin pakinggan si Saldico, kasi marami pong nakapuna dito kay Saldico. Kasi in 10 days lang, bakit nagbago yung itsura? Eto mga kababayan, ito po yung difference pinakita. 10 days ago, so after 10 days kasi naglabas siya ng panibagong video. Ang napansin ng mga taong bayan, same angle ng camera, hindi naman siya nag-side view so front view pa rin yung camera. At yung front view na camera dito sa unang video niya, yung 10 days ago, ay may shadow. Pero dito mga kababayan, wala nang shadow. Ayun po yung unang napansin. Tapos yung buhok, in 10 days, ang bilis sumaba ng buhok ni Saldico. Nakakabili nga ng hair grower. Mr. Saldico, baka pwede namang malaman yung hair grower mo dyan. Mukhang maganda, ang bilis 10 days lang. Kumapal na agad yung buhok nyo Tapos yung ngipin daw, after 10 days, wala nang bungi. Yung ngipin. Tapos yung kanyang damit, ba't hindi ka nagpapalit, Saldico? Billion yung kayamanan mo. Meron kang helicopter, meron kang aeroplano, pero bakit hindi ka nagpapalit ng damit? Ganun pa rin. Tapos yung mga kusot-kusot ng damit nung kanyang parang ano ba tawag dito? Ayan yung suot niya. Parang questionable. Ayan yung mga kusot-kusot. Tapos,
yung korte nung yung kanyang t-shirt sa loob na black, parehas na parehas yung loob. O, yan yung napansin ng ating mga kababayan. Bakit ganon? Bakit parang may similarity nung una at may pagkakaiba, may mga binago, may mga shadow. So, naiisip tuloy ng mga kababayan natin, AI ito. Hindi kaya AI ito, sabi naman ng iba, ng mga didilis. AI yan, bakit dun sa Facebook account ni Saldico? Bakit hindi ba pwede? Bibigyan niya lang ng ng permission na, sige, dyan yung upload. Pero labas ako dyan, Sige, magpalabas kayo na magpalabas ng AI dyan. Pero banda sa uli, pag nagkagipitan, sasabihin ko, hindi ako yan. Pwedeng ganon. Diba? Pwedeng ganon. Para iwas po si Saldico. Kumbaga, gagamitin lang ito ng DDS para makapanira. Oh. Kasi talagang nakasuspetsa. Sabi nga dito, very suspicious. Oh. Siguro mas maganda kung mag-live ka kaysa sa mga pre-recorded video. Tama naman doon ko pa sinabi yan 'di ba? Dapat Saldico, mag-live ka na lang. Wag yung pre-recorded video kasi tingnan nyo, nakakapagduda talaga Para tuloy talagang AI na AI yung dating Ha? Well, anyway, pakinggan pa rin natin itong si Saldico. Kung ano-ano na naman ang sasabihin niya dito sa kanyang part 2. Ilang part na naman kaya ito? O, part 2 po ng pangalawang series ni Saldico. Panoorin po natin. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Nakakainis. Nakakainis tong itong kanyang yung mga parang pabitin-bitin suspense. Pero hindi maganda kung ako mag-rate ng pag-edit nito, bagsak ang pangit Hindi man lang inayos yung pagkaka-edit Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos. Ayan, part 2. Pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na isama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video ito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya
ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat. Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? And also, kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na pinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinalik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin noong pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Okay, so yan, abangan ang part 3. Wag mo abangan ang part 3. So yan mga kababayan, yung sinasabi ni Saldico. So dinamin niya na si Congressman Sandro Marcos at meron daw di umano na insertion sa BICAM. Simula pa nung 2023, 2024 hanggang sa kasalukuyan. Ayan mga kababayan, no? Ito yung mga listahan. Tingnan nyo na lang po sa Facebook page ni Zaldico. So ayan po yung part 2. Ha? Oh. Ayan po. So, nako, maraming patutunayan itong si Zaldico. Patunayan mo yan, Mr. Zaldico. Alam niyo, pinakamaganda talaga. Unang-una, mag-live ka. Live. Para hindi isipin ng tao na AI yan ang sasalita. Pangalawa, bumalik ka dito sa Pilipinas. Kasi alam mo, Zaldico, kung totoo sinasabi mo, maraming susuporta sa iyo eh. Kung totoong sinasabi mo at meron kang kompletong ebidensya, edi kasuhan mo ang presidente. Marami ang talagang tutulong sa iyo. Pero kung nagtatago ka, diyan ka sa Facebook nagsasalita, wala. Maraming hindi maniniwala sa iyo. Diba? Kung totoong layunin mo, na isiwalat ang katotohanan, lumabas ka, umuwi ka dito sa Pilipinas. Saka, kasama ka kasama ka dyan sa kasama ka sa anomalya. Hindi mo pwedeng ilabas yung sarili mo, sasabihin mo, wala ka natanggap, dumaan lang sa'yo. Hindi Diba?
Ngayon, kung magsasalita ka at sasabihin mo yung nalalaman mo at meron kang kompletong resibo, katulad ng pinapakita mo, huwag ka matakot kasi unang-una poprotektahan ka naman ng batas. O pwede kang maging state witness. Mapapasailalim ka sa witness protection program. Ang problema kasi nandyan ka eh. Sa tingin niya mga kababayan, meron bang may bearing ba itong sinasabi ni Saldico? Unang-una, hindi siya under oath. Hindi ka naman sumumpa. At yung sinasabi mo, hindi naman yan kasama sa sinumpaang salaysay. Di ba dapat lumabas ka na? Umuwi ka dito sa Pilipinas at total, ang dami-dami mong pera eh. Di kuha ka ng security. Di ba, bakit ka natatakot? Palibuta ka ng security. Yung mga artista nga sa SM pag dumadaan, halos hindi mo na makita. Yung mga gwardiya doon talagang grabe yung security nila doon sa mga artista pag nasa SM. Pag nasa mall. Di mas nalo ka na. Ayaman-yaman mo, dami mong pera. O di, kahit palibutan ka ng mga security mo, ba't ka natatakot? Saka Mr. Saldico, kahit ano pa ang ibulgar mo, hindi mo matatakasan ng batas, kasama ka na talaga eh. So, para mas lalo kang siguro, mabawasan yung sentensya mo, humarap ka, sabihin mo yung mga nalalaman mo, at parang ikaw ay magiging whistleblower, ibubulgar mo lahat, at yung mga ninakaw mo, ibabalik mo, parang yung ginagawa nung nila Alcantara, di ba? Nagbabalik na sila ng mga kailangan nilang ibalik, yung parte dun sa mga kickback. Ibalik mo. At mag-apply ka for a state witness. Kapag ganon, talagang maraming maniniwala sa'yo. Pero pag ganito, recorded video, at parang AI pa ang dating, walang mangyayari. Kahit siguro 10 part pa yung video mo. Di ba? Kahit sabi mo 100 party pa yung video mo, paulit-ulit na lang tayo. Paulit-ulit na lang yung damit mo. Hindi ka nagpapalit. Pwede naman. Siguro pinakamaganda Saldico, request lang, mag-live po kayo. Mag-live ka. Live stream. Hindi ganyan recorded video. Di ba? Mas maganda pag live. O kaya naman, mas maganda pumunta ka dito para live na live. Magsalita ka. Magpalibutan ka ng security mo, ng mga abogado mo. Kaya mo naman yun eh. May helicopter ka, may aeroplano ka. Tapos, security, imposibleng hindi mo ma-afford. Di ba? So, ayan mga kababayan, meron na naman sinabi si Saldico at ngayon ay dinamay niya na ang pangalan ni Sandro Marcos. Pati si Secretary Pangandaman, si Yusek Bersamin, sino pa ba yan? Yung isa na inaabutan niya ng pera para magdala daw kay Presidente Bongbong Marcos. Lahat yan ilabas mo. 'Di ba? Ilabas mo lahat yan dun sa magpakita ka dito sa Pilipinas. Ako, kapag napatunayan mo na talagang sangkot ang presidente, ako mismo aalis ako sa pagsuporta sa presidente. Pag napatunayan mo, ngayon wala, hindi ako believe sa iyo kasi puro salita lang puro wento Lumabas ka diyan, magpakita ka at sumumpa ka. Gumawa ka ng sinumpang salaysay. Pagkatapos, ayan di pag-usapan sa korte. Total, may warrant of arrest ka na, ipagtanggol mo sarili mo. Ganyan. Wala Diba? Parang ano lang kwento-kwento lang Diba? So ayan po mga kababayan yung sinabi ni Saldico. Ito pong sinasabi niya, hindi po ito pwedeng gamiting ebidensya laban doon sa mga taong binabanggit niya. Bakit? Unang-una, hindi naman po ito sworn statement. So pwedeng nagsisinungaling siya. Hindi siya pwede kasuhan ng pagsisinungaling kasi unang-una hindi naman siya nag-take ng oath. So pwedeng kasinungalingan yung sinasabi niya, pwede ring totoo. Pero yun nga, kinakailangan mong pumunta rito.
at sumumpa. Para at least, yung agam-agam ng taong bayan na yan ay AI, hindi talaga ikaw yan, mawala. At talagang maniwala sa'yo. Baka mali mo, maging hero ka pa. Pero pag ganyan, kung sa Facebook ka lang magsasalita, yan, katulad yan, part 2 na. Meron ka pang darating na part 3, wala. Kailangan mong patunayan. Kailangan may corroboration. Kasi panay lang, salitaan Diba? O yung insertion na yan, na dito pinapakita mo, ilabas mo lahat yan. Bakit nagpa-insert si Sandro Marcos? Bakit nagpa-insert ang Pangulo? Bakit nagpa-insert si Pangandaman? Bakit nagpa-insert si Yusek Bersamin? O di lahat ilabas mo yan. Doon sa proper forum, hindi sa Facebook. Di ba? So, yan lang po muna mga kababayan. Part 3 na ng series. Part 2 na. Tapos na yung part 2 ng series 2 ni Saldico. Ganyan pa rin yung damit niya. Kaya lang, nawala na po yung nawala po yung shadow. Nawala po yung shadow. At medyo tumaba na po siya at medyo kumapal na yung buhok. Kaya nga ako nag-request baka pwede naman Saldico. Alokin mo si Harry Roque ng iyong hair grower. Hair grower para kumapal yung buhok ni Harry Roque at sama mo na rin si Marcoleta. Ang bilis ng pagtubo ng buhok mo Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.